Grabe talaga yung buhay mga tol. So ayan mga tol, magandang hapon sa lahat. So ayan, tapos ko lang kumain mga tol. So yan si Junji mga nasa 20 minutes na yata na umalis dito. So siya naman yung naghahanap sa bata, yung si Christian. So ako naman yung naiwan dito. Binigyan ko naman siya ng skits, si Junji. So medyo natagalan siya. Yung ba bakit hindi pa nakabalik si Christian dito. Kasi alam naman ni Christian na dito yung usapan namin na dito ko maghintay sa kanya. So ngayon mga tol, yung ko namin dito pa rin sa yung may dalawang tao kagabi. So yung katawan nila andun sa medyo may kalayuan dito. Doon na namin napon, nilibing namin. So dyan tingnan yung mga tol na yung dyan. So hindi ako pwedeng mag stay dito for safety sa aking kasi delikado kasi dito na alam na nila na may mga tao na nagtatambay dito. So kami yan mas mabuti ng advance tayo. So tingnan natin mga tol. So hindi kami makagalaw mga tol kasi si Christian kasi yung nakaalam tungkol dun sa hinahanap namin. So ngayon antayin natin si Christian mga tol. So shoutout na lang muna ako sa inyong lahat, no, sa lahat ng mga suporta ninyo, sa lahat ng mga suporta, sa lahat ng mga FW, sa lahat ng mga taga-Luzon, no, sa lahat ng taga-Visayas at Mindanao. Ayan, shoutout sa inyo lahat. Hindi ko na lang kayo isa-isahin dahil sobrang dami po ninyo. At saka especially nga pala kay kay Insan nga pala, Insan, shoutout lang Insan. Kay Ate Jane, ayan, shoutout sa Ate Jane. Sabi na, nakalimutan ko. Kaya nga tol. Junji, kaya na pa yung Junji. Sabihin ko sa kanina na huwag mo nang alis kasi maluto na yung ulam.
ako yung tagaluto mga tol. Kasi mahilig din ako sa ano eh. Mahilig din ako sa mga luto-luto. Kaya ako talaga yung nagtatrabaho sa kusina. Nga pala mga tol. Passport ko mga tol. Passport Pilipinas, pasaporte. Malapit itong ma-expire mga tol. Nasa mga 3 years na lang. 3 years lang mga tol ma-expire to. Aking pasaporte. Kasi hindi pa ako nakapag-abroad. Kasi dati kasi ay hinangad ko talaga na mag-OFW ako. Pero hindi tayo pinalad. Nakailang ano na ako nakailang apply ako sa mga iba't ibang agencies pero hindi talaga pinalad. Saka yung last na ina-applyan ko, papunta sana akong Korea. So yun, nag-aral ako dun sa Davao City. Nag-aral ako ng 3 months. Pero grabe guys, sobrang hirap talaga ng ito. Ano ko lang sa inyo, i-share ko lang to sa inyo kasi lahat ng mga hindi nakakalam. So nag-aral po ako ng Korean, no? So hindi tayo pinalad. So ito na yun ang aking pasaporte. So wala pang tatak kasi hindi tayo nakalipad. So siyempre experience na lang din. Kaya ako nagpursige mga tol na nagpapatato ako kasi parang na ano ako ba, nawalan ako ng gana. Kasi di ba pag nag-apply ka ng abroad bawal talaga yung tato. Pwera lang kung doon ka na sa ibang bansa tapos doon ka nagpapatato. So tawag doon art naman talaga. Pero dito sa Pinas kapag may ano ka, may tato ka, hindi ka talaga tatanggapin sa ibang bansa. So dito pag may tato ka, tawag dito sa taong may tato, adik. Yun. So yun lang, pinto-pinto lang. So hindi nga natin isipin yung mga problema kahit na nasa malayo tayo sa ating pamilya. Laban lang sa buhay mga tol. Sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng nakakita ng video na to, alam ko hindi basta-basta yung mga pinagdadaanan ninyo. Isa sa atin mga tol, hindi talaga basta-basta yung mga naging karanasan natin. Kahit na nga ako. So bago ko nag-apply ng security guard, marami pa akong mga agencies na pagtatrabahoan. So doon sa amin sa Mindanao, ilang agencies ko ng marami na akong agencies na trabahoan doon. Hanggang napunta rin ako sa Davao, doon din ako nagtatrabaho ng bilang isang security guard. Hanggang napunta ako doon sa Manila, no? So nagtatrabaho bilang isang security guard. Pero proud naman ako kahit ganun yung trabaho ko, isang security guard. At least marangal yung trabaho. So doon ako sa Barangay Kulyat nag-stay, no? Kasi yung natrabahuan ko doon sa kay Manalo, IBM Convention Center. So yun, doon ako nagtatrabaho dati. Tapos nag-stop din ako, nasa mga 2 taon ako doon nagtatrabaho sa IBM Convention Center sa Barangay Kulyat. So
doon naman ako sa ano, sa Davao. Nagpunta naman ako sa Davao. Tapos nag-apply naman ako ng ibang agencies sa Polo, no? Polo Hotel. Isang kilalang hotel sa Davao. So, doon ako nagtrabaho. Saka, siyempre, naranasan ko rin yung naghahanap ka ng boarding house na matutuluyan mo, di ba? So, naranasan ko din yan. Kaya, basta, dami na akong, bro, sa hindi pa ako sa hindi pa ako nag security guard, marami pa akong naging trabaho na ano talaga, na naranasan, no? Naging baker ako. Naging baker ako. Naging harvester ako ng palayan. Naging atrasero ako ng mining. Naging abantero ako ng mining. Ano ba? Yung mga dati, yung mga nakaw, naranasan ko rin yan mga tol, naranasan ko rin yan. Saka ano pa ba? Basta marami akong hindi ko na matatandaan. Hanggang yun, isang araw, siguro yung Panginoon sa akin na isang video nag-viral. So doon ko na tinuloy-tuloy hanggang ngayon, no? So 5 taon ako sa serbisyo bilang isang YouTuber, no? Kaya nagpapasalamat ako sa inyo lahat mga tol. So darating naman tayo dito, no? Siyempre hindi ako mapunta dito mga tol kundi yung tulong niyo, di ba? Kasi pag walang nanonood, kung walang kayo, walang 44 dito nga na nagkipag-usap sa inyo. Alam niyo mga tol, para akong baliw dito na ako lang nag-iisa. Walang mga tao. Hindi ko nakikita yung mga kinakausap ko. Pero andyan kayo mga tol, nanonood sa akin. Kaya ako, nagpapasalamat ako mga tol at proud ako, no, na siyempre andito ako ngayon. So siyempre, lalo sa inyo, nagpapasalamat ako talaga sa inyo lahat. Sa lahat ng mga solid na mga supporters ko. Ayan. Di ba? Isipin niyo mga tol. Ako'y isang simpleng tao lang. At saka matulungin, maunawain. Yun ang totoo mga tol. At saka sa personal, ako isang tao na yung simple lang, simple. Hindi yung burara sa maraming tao, nagipag ano ito ganyan. So ako hindi ako ganyan ugali mga tol. Ako simple lang talaga ako mga tol. Kaya yung basta mga tol, na-share ko lang. Medyo humaba yung ano natin eh. Humaba yung ano natin. Yung mga tol, mga ano niya mga tol. Estimate yung mga tol, mga ilang gramo to. Mga ilang gramo kaya to mga tol. Nasa mga ano yata to, no? Mga ano siya ba? Parang nasa mga 8 grams yata, no? Kasi mabigat naman siya, mabigat. Mabigat na siya, mabigat. Ayan, ay. Yung siya mga tol, no? Yung kamay ko, ito yung natawag na kamay na bakal. Kanya bakit? Dahil puro kalyo na yung ano ko, no? Puro kalyo na. Ayan. Yung mga tol, hindi maklaro, no? Hindi maklaro. Ayan, hindi maklaro siya. So estimate nyo mga tol, estimate nyo. Estimate niya. So dito lang.
Ito yung binigay ng bata na si Christian. Sabi niya, bibili niya daw ng magpapabili siya ng bike. So yun, buti may nagpadala sa atin. So yun, bili lang ko ng bike. So maraming salamat, no ma'am. Thank you so much, napakabait mo. Napakabait yung kayong mag-asawa, napakabait. Yeah, thank you so much, ma'am. Tagal ni Junji. Grabe talaga yung buhay mga tol. Sino to? Ginagawa niya. Parang iba yung kilos niya mga tol. Ito yung sasabi ko sa mga tol na bawal talaga na ano. Naamoy-amoy ninyo mga dahon. Naamoy-amoy niya. Naamoy-amoy niya. Naamoy-amoy niya. Ang klaseng tao to. Naamoy-amoy niya. Naamoy-amoy niya mga tol. Ang klaseng tao to. Parang may kapangyarihan to mga tol. Klaseng tao to. Ibang tao to. Ano yung pangyarihan mga tol? Namay-amay niya. Ibang klase mga tol. Ibang grupo to. Ibang grupo to mga tol. Kaya nag-iisa lang siya.
na tayo. Wala, nakalapa naman ako, tol. May gagawin niya dyan. Tawa siya. Tawa. Klaseng tao to. Papanoorin lang muna natin siya. Kasi parang kakaiba yung kilos ng batang to. Ito para yung hindi naman bata to. Parang matanda na. Siguro may kapangyarihan to. Parang kakaiba yung kilos niya. Parang hindi normal.